tumawag po yung foundation. Tumalbog daw po yung check yung dinonate ninyo. Ay, ma'am. Wala daw talagang funds yung account. Divorce papers? Alam mo, you're so unfair. Patong-patong ang problema ni ate, tapos ngayon ka makikipaghiwalay? Kasi na-realize ko, ikaw pa rin talaga. Mahal pa rin kita. Na-discover po kasi namin na si Sir Alex po yung kumuha ng kwintas nyo. Naghukay kami dun kanina, nakita namin yung box na yan. Eto ba? May nagawa ba kaming mali sa'yo para kaming dalawa yung pagbintangan mong kumuha ng kwintas? Ako na mismo ang humihingi ng kapatawaran, ha? Mang Jose, pagsabihan niyo kasi yung apo niyo. Lumugar siya at huwag siya mangalam sa buhay ng iba. Oh, eto na yung coffee mo. Thank you, Manang Titi. Wow! Very, corporate ang outfit mo today. Salamat po, Manang Titi. Magbibigay ako ng online talk about women in business. Ay! Naku, live ba yan? Yes. Naku, baka pwede ba naman akong batiin ng happy birthday? Kahit hindi ko birthday, sabihin mo happy birthday, Manang Kitty! Baliw ka talaga. But you can say hi now. Ay, naku, hindi na kita istorbohin. Sige na, sige na. Thank you, Manang Kitty. Manang Kitty, can I have coffee also? Sure. Thank you. Oh, ba't nakabusangot ka? Paano yung kapatid mo? Yung boyfriend niya? Sinugod si Maylin para pagsalitaan lang ng masakit, ng masama. Siyempre yung bata, takot na takot. Eh, bakit ka naman kasi nandun? Tsaka anong pakialam mo kay Maylin? Dahil nandun si Noel. What? Noel! Ay nako, sasabihan ko nga yung batang yan na huwag mo na sumama-sama dyan kay Maylin. Gulo. Siyempre sumasama yun dahil magkaibigan sila. Naku, magkaibigan nga lang ba? Manang Kitty, what are you implying? Eh kasi, alam mo kung makikita mo lang yung dalawa, parang may mga spark talaga sa mga mata. Alam mo, ayoko na sana makichismis, makialam, pero ayoko na rin bigyan sana ng mali siya. Pero parang may something yung dalawa. Eh, parang nagkakaibigan na, parang silang Romeo and Juliet. Manang Kitty, nagpakamatay si Romeo at Juliet. Ah, ganun ba? Naku, spoiler ka. Sasabihan ko nga yun si Noel na umiwas-iwas muna dyan kay Maylin. Ayon sa investigasyon ng NBI, humigit kumulang na 200 million pesos ang halaga ng mga overpriced na PPEs. Inilabas ng National Bureau of Investigation ang listahan ng ilang kumpanyang sangkot sa overpriced PPE scandal. Kabilang sa mga nadiskobring kumpanya, ang Hope Unlimited RTW Garments. Joy! Joy! Have you seen this? Anong nangyayari? Aanyayahan ng opisina ng NBI ang mga may-ari ng mga nabanggit na kumpanya. Kabilang na dito ang social media influencer at entrepreneur na si Hope Aguinaldo. Thank you for that question. Well, yung experience ko with my company, Hope Unlimited, ngayong pandemic, napatunayan ko na with the collaboration between the private and public sector, mas napapabilis natin yung pagbibigay ng job opportunities sa mga kababayan nating mananahe. Miss Hope Aguinaldo, Yes? may kalalabas lang po na breaking news. Paano nasangkot yung kumpanya nyo sa PPE scandal? What? Miss Aguinaldo, are you still there? Ayon sa investigasyon ng NBI, humigit kumulang na 200 million pesos ang halaga ng mga overpriced Andy? kabilang sa mga nadiskobring kumpanya, ang Hope Unlimited. Ma, paano to nangyari? I mean, pati assistant ko nadamay si Andy. She's innocent. I'm innocent. Anong gagawin ko?
Don't worry. Sinabihan na kita, hindi ba, Maylin? Sorry na po, no. Hindi ko naman po alam na ganun ang mangyayari. Alam mo ba, dahil sa ginawa mong yan, lalo mo lang dinagdagan ng mga target sa likod natin. Hindi na nga maganda yung first impression nila sa atin eh. Tapos ngayon parang pinatunayan mo pang tama yung iniisip nila sa atin. Gusto ko lang naman pong maibalik na yung kwintas ni Lola Faith para mabawasan na yung iniisip niya. Hayaan mo na sa matatanda, sa amin na lang mag-ayos niyan. Huwag mo nang idamay ang sarili mo. Hindi. Mahalaga ka sa akin. Bago tayo sumama sa pamilyang ito, ikaw lang ang pamilya ko. Kaya sobrang sakit para sa akin makitang sinasaktan ka ng ina. Sorry po, no. Napamawa. Mang Jose, Maylin, tawag po tayong lahat ni Madam. Ano ba naman yan, Hope? Doktora ang nanay natin. Yung pala nang sasamantala ka ng frontliners? Overpriced PPE? Talaga ba? Wari ka pa na gusto mong umuwi sa Manila dahil sa business mo. Yun naman pala, nagtatago ka lang dito. Wait a minute, ha? Hayaan nating magpaliwanag si Hope. Hindi naman ako nagtatago. Wala akong ginagawang masama. Hindi ko alam to. Ate, boss ka. Hindi mo alam? Ikaw na ata ang pinakatangang boss na nakilala ko kung ganun. Eh si Hope ang biktima dito. Biktima? Ma, hindi ko na nga alam kung sinong paniniwalaan ko eh. Ang hilig magpa-victim yan eh. Wala naman akong magagawa kung ayaw niyong maniwala sa akin. Ilang araw nang hindi pumapasok yung VP ko ni hindi ko alam kung nasaan siya. Wala kang address? Ano ba naman yan? Di ba kayo nagpapapasa ng resume during hiring? Ay, edi stupid nga! Ano ka ba, love? Magkakapatid kayo. Kayo dapat yung magkakampi. Wala akong pinalaking anak na magnanakaw at manggagancho. At tandaan niyo to, pag iniinsulto niyo si Hope, ako nang iniinsulto niyo. Madam! What? May mga pulis mo sa baba, hinahanap si Hope. Ha? Nandiyan tatlo sila, madam. Hinahanap si Hope. Ayan, oh. Ano ho yun? Magandang hapon po, ma'am. Pwede po namin maimbitahan si Miss Hope Aguinaldo sa presinto. Meron po ba kayong waran? Kukuhanan lang po namin ng statement po. Hope, hindi mo kailangan sumama sa mga pulis. Wala kang kasalanan. Anong plano mo, Hope? Pwede po namin makausap. May nakapagsabi na nandiyan po pala siya. Teka lang ba walang galang na to, mga manong? Hindi po namin kayo pwede papasukin dito kung wala kayong warrant of arrest kahit mukhang may mga itsura kayo. Itatakas ka namin ni Mang Jose. Hope, magsabi ka lang. I'm sorry po, sir, kasi kailangan po namin makakita ng warrant. Kung wala po kayong warrant, hindi po namin pwedeng ibigay si Hope sa inyo. Ano lang yan for further questioning doon sa kaso na binibintang lamang sa kanya. Pwede tayo dumaan sa likod. Pwede ko nang ihanda sa sasakyan ngayon. Hope. Sandali lang ho. Hindi niyo na kailangan guluhin ang pamilya ko. Dahil sasama na ako sa inyo. No. Babalik ako, okay? I love you.
Protektahan mo ang sarili mo, anak. We will do everything. I love you, Mom. Matulog na kaya tayo, Joy? Para pag kailangan nila tayo bukas, recharge tayo. Matulog ka na kung gusto mo. Sungit naman ito. Ay, nako. Ba't naman kasi sumunod-sunod pa si Mama dun kay Hope? Pwede namang si Ninong Pete na lang mag-areglo nun. Ninong Pete? Partner ni Papa sa law firm. Family lawyer namin. Ayan, maglamay muna kayo. Manang Kitty, bad joke. Pero, alam nyo, una pa lang iba na yung pakiramdam ko kay Hope eh. Parang too good to be true. Ano ibig mong sabihin? Well, matalino naman siya, successful, mabait, confident. Pero wala namang perfectong tao, di ba? Well, you can never be too sure of anyone. Ma, can you please stop trash talking Tita Ninang? Magbita lang naman siya doon to get your side. Oo nga. Tsaka di ba, nasa konstitusyon yan, a person is innocent until proven guilty. Wala ba sa konstitusyon yun? O basta, naniniwala ako kay Hope. Hindi niya magagawa yun. Andiyan na sila. Anong nangyari? Kamusta? Well, hanggang ngayon hindi pa rin mahanap yung VP ng kumpanya ni Hope. Eh, baka naman kasi wala naman talagang VP. Anong gusto mong palabasin? Sinungaling ako? Hindi na sa akin ang galing yan. At kung meron ka pang mga bagong tinatago, Hope, eh, pwede mo naman sabihin para wala nang gulatan. Eh, di naman kasi yung totoong kulay mo. Ganyan Tama ka? na! Ha? Tama na! Love! Wala ka bang awa sa kapatid mo? Hindi ba kayo naaawa sa akin? Pagod na ako! Tama na! Oh, ano na naman yan, Noel? Ha? Saan ka matutulog? Hindi ako matulog dito, Ma. I'm disappointed. Yung dapat ginaganon si Tita Ninang. Noel! Hayaan mo na. Iisa ka rin eh. Konsentidor ka rin eh. Paano ito nangyari? Ay, pati assistant ko nadamay si Andy. Hindi niyo na kailangan guluhin ang pamilya ko. Dahil sasama na ako sa inyo. Kung meron ka pang mga bagong tinatago, Hope, pwede mo naman sabihin para wala nang gulatan.
Pwede ba akong makitulog dito? Oo naman. Alika. Tita Nina, I'll get this na. Noel, nag-away ba kayo ng mama mo or yung Tito Carl mo? Lagi naman eh. Pero this time kasi pinagbibintangan ka nila. Siyempre, di ako niniwala sa kanila. Huwag ka na makisali sa away namin. Pero Tita Nina, wala ka naman talagang ginawang masama, di ba? Nakakasama pa ng loob eh. Eh si mama pa, yung kapatid mo pa yung nagdidiin sa'yo. Yeah, gano'n naman talaga si ate. Importante, alam ko na kung anong totoo. Alam mo, matulog na tayo. 1 a.m. na. Sige na. Thanks, tita. Basta magkakampi tayo, ah. Oo naman. Tulog ka na. Good night, Tita Nina. I love you. Love you too. Kape, oh. Hindi ako makatulog. Iniisip ko yung problema ni Hope. Ano ka ba, Jose? Parang hindi kita kinakausap. Kung hindi ka makatulog, huwag ka uminom ng kape. May problema pa tayo? Ilang araw ko na kasing napapansin na kung ayaw mo akong kausapin, hindi ka naman umiimik. Ano ba talaga nangyari? Hindi na tayo mga teenager. Please tell me, Jose. Sige. Sige, tatapatin kita. Faith, nakita ko yung yellow folder sa study. Faith, kailangan mo ba talaga akong paimbestigahan? Alam mo na naman ang nangyari sa buong buhay ko, di ba? At ni minsan hindi ko naman itinagong mahirap ako. Nawala akong pera, nawala akong ari-arian. Kulang na nga lang, maghubad ako sa harapan mo eh. At kung may tanong ka, sasagutin ko rin yun, di ba? Pero Faith, bakit? Bakit kailangan pa ako talagang paimbestigahan? I'm sorry, Jose. Walang intensyon na ganun. I hope hindi mo isipin na nagbibigay ako ng excuse, pero si Hope talaga ang nagpaimbestiga sa'yo. Gusto niyang magpa-background check. Kaya't sa kanya talaga yung yellow folder na yon. Pasensya ka na. Nung nalaman ko, nasaktan din ako. Pero andyan na yun eh, wala na tayong magagawa. I hope naiintindihan mo. Naiintindihan ko. Love? Love? Yes. Nakita kasi ito ni, Mang Jose do sa storage. Hindi siya sigurado ko sa inyo. Kasi kung hindi, akin na lang to. Maganda pa, oh. Tsaka, parang may laman. Malagiti kay Carl yata ito eh. Okay. Yeah. Okay, thank you. Siguro, Jose, mas mabuti pang maghiwalay na tayo. Nahihirapan na rin ako eh. Ang gusto ko lang naman maging masaya. Pero parang mahirap.
Ako ang mama ni Noel. Kaya huwag kang nakikisaw-saw sa mga desisyon na ginagawa ko para sa kanya. Yan yung problema mo eh. Kaya yung anak mo gulong-gulo dahil konting kibot lang niya. Kung anong kapraningan na yung ginagawa mo. Hindi ba ang pamilya nabubuo sa pagbibigayan? Tayo ang dapat magbigay. Kasi tayo ang nakakaintindi. Diba talaga, no? Pag si Hope, lahat proactive. If I were you, babantayan ko ng gusto ang boyfriend ko.